Here's the bathhouse. Alam mo ba guys na napapag-isip-isip na namin na dito tumira. Ewan ko, makilit go na namin isang bahay o paupahan na namin. Kasi ang hirap ng pabalik-balik kami. So yung nag-iisip-isip lang kami. Feeling ko hindi matatapos yung mga projects na gagawin namin dito. Yung next na gagawin na namin ay CR. So, yung outdoor bathhouse. Yung composting toilet, saka yung outdoor shower. So, yun. Papakita namin yung journey namin sa inyo guys. But anyways, hindi naman kayo interesado doon. Interesado kayo dito sa ibabalita ko sa inyo. Dahil nga nagkakahigpitan na nga sa temporary residents dito sa Canada. And ang daming ang hindi i-renew sa LAMIA, ang daming patapos na o magpapaso na ang kanilang work permit. Ngayon, itong i-share ko sa inyo, isang way to para makapag-apply kayo ng work permit na hindi nyo kailangan ng LAMIA. Ito is, wala masyado nakakaalam kasi hindi pa ito masyado na-explore. So, make sure na i-note nyo ito. Ito yung Francophone Mobility. Isa sa mga requirements nito ay dapat marunong ka mag-French. Again, sasabihin na naman dyan, ay nako, mag-aaral na naman. Ganun talaga. Kailangan natin mag-adjust. Kung walang budget na papunta dito sa Canada, wala kang budget na milyones para magkaroon ka ng sarili mong work permit through postgrad work permit, then mag-aral ka ng French. And then maghanap ka ng employer na willing ka ring suportahan. Kasi employer-driven pa rin itong pathway na to. So, ang French na kailangan mo ay B1 level. So, CLB 5 yung kailangan mo for speaking and listening. Kailangan ba na French speaking yung company? No. Actually, itong work permit na to is para dun sa mga companies na gustong mag-support ng French applicant. So, hindi requirement na kailangan French speaking yung requirement for the job offer. Hindi yun required. Basta susuportahan nila ang isang applicant na marunong mag-French. 'Di ba? Kumbaga isasubmit nila yung parang magsasubmit sila ng employment offer sa IRCC portal. Magbabayad sila ng $230 lang. Yun lang yung fee na babayaran ng employer, and then makakakuha yung employer ng parang applicant number ganyan na ibibigay mo dun sa aplikante para makapag-apply sila ng work permit. Yung job offer, hindi rin siya kailangan na nandun ka sa category base or dun sa mga super in-demand na jobs dito sa Canada. So, as long as na skill job siya under tier 0, 1, 2, 3, yon pwede na yan. Alam ko pati for 5A, kinukonsider din. So, i-check na lang siya sa CIC website. Pero so far, yun yung requirement right now para makapag-apply ka ng work permit under Francophone Mobility. Hindi kailangan ng LAMIA. Yun nga lang, again sa mga applicants outside Canada, medyo challenging to kasi hindi naman lahat willing na sumuporta outside Canada. Mas may chance yung mga nasa loob kasi currently working na sila. May relationship na sila with their employers. So, mas madali silang makakahiling or makaka-request sa mga employers nila na suportahan sila. 'Di ba? So yun, explore nyo ang Francophone Mobility. Makikita nyo yan sa CIC website. If ang employer nyo ay willing kayong suportahan at malapit nang matapos ang inyong work permit, again, huwag nyong gawin to kung kailan malapit nang matapos ang work permit nyo. Lalo na kung hindi kayo marunong mag-French. Kasi ang French guys, it will take 8 to 12 months. Depende ba yan kung gaano ka kasipag, ka-consistent sa pag-aaral ng French. Pero yun, siguro magandang gawin ito pag siguro 1 year before matapos ang iyong work permit kasi mag-aaral ka pa.
'di ba? Mag-aaral ka pa ng French. So, if interested kayo na matuto ng French, meron tayong mga tutor sa SLE, meron na specialize sa TEF, yon yung exam para kumbaga ma-recognize na nakapagsalita ka ng French. Meron din akong tutor na talagang specialized na turuan ka kung paano matuto ng language na iyon. So, kung interested kayo, comment below or you can connect with us sa FB. So, official page lang kasi guys, ang dami mga scam accounts. So, make sure na you are connecting to our official page, okay? And then, meron din kaming link na ilalagay dyan sa description box. Pero yun nga, no? French kasi, hindi lang to para sa permanent residency eh. Hindi lang to para sa PR. Yung iba nga, parang ang nasa isip na nila, kahit hindi na muna PR, kahit na-extend lang ang work permit ko dito sa Canada, yun yung importante sa kanila. Kaya binibigyan natin ng information yung mga nanonood dito sa channel natin na isang way to para makapag-extend kayo. Again, CLB5 ang kailangan ninyo. Kailangan yung i-meet ang eligibility. Yan ang major eligibility ng pathway na yan for work permit. And then, let's say, nakapag-apply ka na ng work permit, di ba? Ngayon, work on towards B2 level or yung CLB7. Kasi yun naman ang kakailanganin mo for PR. Kasi right now, ang French category, yun talaga yung pinaprioritize ng Canada. And since nandun ka na, CLB5 ka na, work on your language and konting push pa hanggang sa marating mo yung CLB7. Hindi siya magiging madali. Of course, wala namang madali. Hindi madaling matuto ng language, hindi madaling matuto ng French. Pero alam mo, nagagawa ng iba. So, talagang dedication lang talaga and perseverance talaga kung gaano mo kagustong magstay. 'Di ba? Gagawin mo lahat. 'Di ba? So, yun, i-explore nyo tong option na to. Marami na guys na mga students, mga asawa nila na talagang nag-e-enroll na sa French class. Actually guys, yung French class na inopen ko for May, fully book agad. Kasi nga, ang dami na talaga nag-aaral na ngayon. So, ngayon, may i-open kami for June. Kung interested kayo, you can connect with us. Pero, yun, dalawa yung purpose kung bakit ka nag-aaral ng French. Number 1 is para ma-extend mo yung work permit mo, di ba? And number 2, para makapag-apply ka ng permanent residency if gusto mong magstay. Siyempre, may mga nagko-comment, ano ba yan? Uwian na. Ayoko na mag-aral ng French. Pag ganun, talagang uuwi ka, di ba? Pero ako kasi pag meron akong gustong bagay or pag may nakikita akong way, gagawin ko yung lahat ng paraan para magstay sa lugar kung saan ko gusto magstay. Pero kung ikaw willing mo nang i-let go si Canada at gusto mo nang umuwi, wala rin namang masama doon. Then siguro it's time to give up. Pero for me, i-try pa rin. Lalong-lalo na dun sa mga nandito na. Kasi nakagastos ka na. Nakagain ka na ng work experience, di ba? So, ayun, i-try pa din talaga. And actually, kung pauwi ka, to be honest, kung pauwi ka, hindi pa rin sayang yung experience na nakuha mo dito sa Canada. Hindi pa rin sayang. Kasi kahit nasa Philippines ka, pwede ka pa rin naman makabalik, 'di ba? Mali mo, pasok mo na dito is French category na. Yun nga, i-explore mo lang yung sa French. Kasi kahit nasa labas, pwede ka pa rin naman makapag-apply under express entry under the French category. So far, mababa pa yung cut-off score, 'di ba? Yung huling draw was around 379. And kung i-compare mo yun sa mga ibang category, ang ibang category 470, 500, so masyadong mababa yun sa French category talaga. So kahit nasa labas ka, pwede ka pa rin naman ma-invite sa express entry. Basta pagtuunan mo lang ng pansin na matuto ng French. And mas maganda ang magtuturo sa inyo guys is marunong talaga sa lengguwahe na yun. Kaya nga, kumuha talaga ako ng tutors na pwede makatulong talaga sa mga students ko and then sa mga iba na interested pa rin na magstay dito sa Canada. I think for French,
ano siya, kumbaga for me, okay din na matuto ng bagong lengguwahe, and then may advantage din talaga for PR, for work permit, and also for employment din, no. For example, in New Brunswick, okay din na bilingual. New Brunswick kasi may mga ibang companies, may ibang jobs na recommended na bilingual ka. Iba din yung sahuran 'pag bilingual ka. So, I think learning a new language hindi siya kumbaga kawalan or parang sayang sa oras or sayang sa pera. May advantage pa rin talaga siya sa'yo. And right now, yun yung kumbaga hindi ko na naman sasabihing cheap kasi hindi rin cheap na mag-hire ng tutor or mag-enroll sa mga French classes. Pero masasabi kong mas murang option yun compared sa mag-aral ka, 'di ba? Puwede din 'yan combination, mag-aral ka and then learn French kung marami kang pera. Pero kung walang budget, siguro 'yun, i-explore niyo itong option na 'to. So 'yun lang guys, thank you guys for watching this video. Sorry naman lang random video lang 'to, hindi tayo masyado nakakapag-video lately kasi busy tayo dito sa ginagawa natin sa forest. Pero I'm trying my best to make a video every single week. And then comment below what do you think about this work permit para sa mga French speakers. Thank you guys. Bye!